Napakalapit lang po mga kaibigan, tingnan nyo, 23 minutes lang ho Saan ka pa? Paulit-ulit ko po sinasabi na tatlong klase payment po rito pag once nag-book ko kayo. Una sa wallet, pangalawa sa GCash, pangatlo cash. Kasi po ganito yung ano niyan ang sitwasyon niya kunyari. Pero kasi booking na sa drop off, doon na Okay mga kaibigan, good morning po sa inyong lahat. Time check, 11:36 ng umaga. Bali naka-accept po tayo ng panibagong booking. Ang booking, pick up dito sa may Mandaluyong, then dadalhin sa Makati. Bali meron tayong 23 minutes bago tayo makarating sa drop off location. At ng layo mga kaibigan, 6.5 kilometer. Yan po, bali second booking ko na ho to. Company booking po siya, kaya automatic po yung payment po niya papasok sa laman ng wallet ko. Naka-stop tayo kasi intersection Bali dito tayo pinapadaan sa Sheridan, Mandaluyong. Bali yung item na nasakay ko, na-pick up ko rito kay customer, yan nasa may compartment po. Bali pakikita ko na lang po yung picture dyan sa screen para makita ko ninyo. Sa malaking box, malapad din siya. Baga, napakagalang naman po. Napakalapit lang po mga kaibigan, tingnan nyo, 23 minutes lang ho Saan ka pa? Bago tayo dumating sa drop off. Pero kung 319 pesos po, yung po ibabayad sa akin sa Sheridan. Pagkaraan ng 800 metro, kumanan sa Pines. Baga, napakagaan yung box na malapad na yun. Kayang-kayang buhatin. Kumbaga, sisiw. Okay mga kaibigan, inuulit ko, 319 pesos ang ibabayad sa ating customer. Yan, papasok sa laman ng wallet ko. Kasi dito sa Transportify, paulit-ulit ko po sinasabi na tatlong klase payment po rito pag once nag-book ko kayo. Una sa wallet, pangalawa sa GCash, pangatlo cash. Doon po sa may baguhan na driver ho dito sa Transportify. Bigyan ko kayo advice o bigyan ko kayo ng tip kasi ho, merong ako na encounter na hindi ho siya nabayaran. Ayun sabi niya. Pero sabi ko, paano payment ng ginawa ni customer? Saan siya nagbayad? Ano daw, GCash daw. O ngayon, sabi ko, nung sabi okay na ng customer, umalis na daw siya. Pero totoo niya, hindi pa pumapasok yung payment niya sa GCash. Mali po, dapat bago po kayo umalis sa drop off o kay customer, sa pag pick up o sa drop off, kung dun ho siya magbabayad sa GCash, antay po ninyo pumasok yung payment niya sa GCash po ninyo. Kasi po ganito yung ano niyan ang sitwasyon niya kunyari. Pero kasi booking na sa drop off, doon ang payment. Pero pagdating sa pick up, doon pala ang payment.
O, di ba? Kaya lilinawin po ninyo. Kunya sa pag-pick up pa lang ho, tatanong ho ninyo, ma'am, sir, sa po ba payment ho nito? Ay, doon na sa drop off kay ate, kay kuya. Okay, sa drop off yung payment. Eh kung di kayo nagtanong, tapos umalis na pala kayo, tapos nasa drop off na kayo, sabi ni customer sa drop off, oh, di pa mabayad? Sabi niya siya daw magbabayad. May Doon sa may pag-pick up, sa kalsadang daraanan. wala na. Ito pala payment sa pag-pick up. Kaya sisigurado po ninyo, check po ninyo, o magtanong ho kayo kung saan po talaga ang payment. Kung sa pick up area ho ba o sa drop off point. Di po ba? Ngayon, kung sa GCash po sila magbabayad, syempre hingit po yung, kita ba ako? Yan. Hingin po nila yung GCash number po ninyo para magbayad ho sila. Eh bago ho kayo malis kay customer, kailangan i-check nyo muna po sa GCash po ninyo kung pumasok na dun payment ni customer bago po kayo umalis sa area na yon. Mabuti na sigurado, di po ba? May na-encounter na rin akong ganyan eh. Yung booking po niya, yung payment to sa pick up point. Yung pala, nung sisingilin ko, yung sasend ko na yung GCash number ko para may bigay sa kanya, para bayaran niya na ako. Sabi ni customer doon, ay, doon sa drop off yung payment po. Ah, okay, doon po magbabayad sa drop off. Opo, okay. Yun. Kaya tinatanong ko, sinisigurado ko na po. Kaya dapat gano'n din po, kaya tanongin po rin sa customer kung saan po yung payment, sa pick up ba o sa drop off. Para sigurado, di po ba? Yun na po tip po sa inyo. Bago kayo malas, check muna yung GCash po ninyo kung may pumasok na payment ni customer to. Okay? Mga kapwa driver ko dyan, mga kasama, mga kaibigan, yan, lagi po tayo mag-iingat sa ating mga biyahe, lalong-lalo na sa Transportify. Yan, mga kapwa kong driver. Sa traffic dito sa Metro Manila, masanay na ho tayo, di na ho bago yon. Kaya wag na ho tayo magreklamo. Lagi naman, di po ba? Lagi traffic, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. Pagdaan mo dun sa lugar na yon, walang traffic. Pagbalik mo, sobrang traffic. Kaya masanay na ho tayo. Normal na po kasi nasa loob tayo ng Metro Manila. Saan po ninyo lagi traffic. Bagay, di na bago yan, luma na yan. Okay, mga kaibigan, God bless po sa inyo lahat. Keep safe and keep driving.